ng mga kengkoy sa mga rally. Aha. Maging rally po andyan sa laban sa ibang bansa, mga sa US Embassy, mga pangulo nila, kung ano-ano pa mga dinodrawing na militante, nilalagay ng sungay, buntot, nagagalit po ba? Hindi naman dahil Okay, maraming araw po sa inyo lahat. And welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin itong pinapalabas ng mainstream media mga kababayan na yung mga hindi pumirma doon sa resolusyon ng Senado laban sa China mga kababayan ay mga hindi makabayan. Di ba? So, sila na pala ngayon. Yan na pala ngayon ang basihan para malaman natin kung ang isang tao ay makabayan. Pero may makabayan black naman mga kababayan. Well, anyway, so ito pag-usapan natin at dito pakinggan natin at ipaliwanag natin mga kababayan. Naipaliwanag ko na ito nung nagka-live tayo dati mga kababayan. Pero mukhang may problema sa internet connection natin so kaya paliwanag natin ulit ngayon. Ito, pakinggan muna natin si Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Kasi ito, makabayan daw. Na may US citizen pala ito. Anyway, ito mga kababayan. Pakinggan natin ha. So, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. welfare committee hearing po. Oo. Kasi nakakita talaga natin, of course we understand, no, na kapag ikaw ay makabayan, talagang iinit ang ulo mo dun sa mga pahayag, lalo na ng Chinese Embassy na inaasahan natin na maging diplomatiko sa kanilang pananalita. Dahil mga kababayan, kung ikaw ay makabayan, talagang iinit ang ulo mo sa mga pahayag ng Chinese Embassy. Nako, mga kababayan. Ito yung paliwanag natin ha. Kaya patuloy muna natin. Pero ito po, yung emosyon na ganito, hindi ho to sinishare ng lahat sa Senado no? Kamusta ho ang dynamics ninyo after? Ngayon, ang sa atin lang naman, kaya po tayo nakapag-privilege speech na gano'n. Ang punto ko lamang po, kasi pinapangaralan po tayo about freedom of speech. Ika nga, yung malayang pagpapahayag. Sabi ko lang naman doon, walang karapatan po na mag-lecture ka, turuan mo tayo, turuan tayo ng tungkol sa malayang pagpapahayag. Kung wala naman pong sa kanilang wala nga pong demokrasya po sa kanila yung malayang pagpapahayag dahil yung magsalita ka po doon ay pinapatahimik ka. Ilan na po bang mga militanteng mga nakulong po doon pa lang sa Hong Kong, nakulong po dahil sa pagsasalita laban po sa Beijing. Yung publisher po ng isang dyaryo na makukulong na rin po, may trial po ngayon. So bawal po magsalita. Ang problema po sa atin, malaya pong pagpapahayag. Hindi po yata nagustuhan ni Ginoong Guo Wei, yung kanilang pong spokesperson, bagamat di naman yung ambassador ng nagsasalita, siya po yung nagsasalita na may permiso siguro sa ambasador, na sinisermonan po tayo na wag daw gano'n, na gawin yung caricature o yung litrato ng kanilang Pangulo, ganyan i-drawing na galit, na maskulado. Sa totoo lang, Ma'am Connie, Boss Igan, ginagawa naman po natin dito yan, yung ating mga militante, ating mga estudyante, pag may rally po, di ba, sa mga dyaryo, yung mga caricature ng ating mga leader, kung ano-ano mga drawing, parang mga kengkoy, sa mga rally. Maging rally po andyan sa laban sa ibang bansa, mga sa US Embassy, mga pangulo nila, kung ano-ano pa mga dinodrawing na militante, nilalagay ng sungay, buntot, nagagalit po ba? Hindi naman, dahil naintindihan po nila na meron pong demokrasya sa atin, na may freedom of speech and expression. So, ito lang po, hindi tayo maintindihan. Kaya, sinasabi natin, meron nga, yun ho yung punto ko, meron ho tayo. Nagsalita na naman po kahapon, masasayang lang po ang laway ko, hindi naman nila maintindihan po kung ano po yung freedom of expression, yung democracy, dahil wala po sa kanila, Ma'am Connie. Yes, communist country. Ano to, may parang Okay, ito mga kababayan, so explain natin ito ha. Dito, buti naman na-mention dito ni Senator Erwin Tulfo na hindi na magkaintindihan. So ito na nga, pinaliwanag ko na ito dati. Unang-una, meron ngang pinagkaibahan, malaking pinagkaibahan dito sa kultura ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng China. Political culture mga kababayan ha. Kasi nga, unang-una, democratic country tayo, yung China ay hindi. Communist nga. Okay, pinaliwanag ko na rin dati na yung sa communist country most likely hindi natin maintindihan kung ano yung buhay under ng isang communist country kasi nasa democratic country tayo. Yun nga, pinaliwanag ko dati na sa isang communist country mga kababayan, yung leader nila equivalent to Panginoon yan. So, yan, ganyan nila
tinitingala yung isang leader nila, yung presidente nila or kung sino ba yan, prime minister, Panginoon ang tingin nila diyan. Kaya nga wala silang relihiyon kasi yung leader lang nila ang tinitignan nila. Oh, kung napapansin ninyo, well, karamihan sa atin probably matatawa yung halimbawa, yung mga nakikita natin sa North Korea at sa ibang communist country, including China, na kung saan ginagawang Panginoon talaga yung mga leaders nila. So, tapos sinasabi natin, brainwash yan. Na-brainwash yan sila ng kanilang leader. Well, probably, sa perspektibo natin, ganyan talaga. Kasi nasa democratic country tayo, hindi tayo allowed makapagsalita, hindi tayo allowed na ma-expose sa ibang impormasyon, mga kababayan, kundi kung ano lang yung ipinapakita ng leader ng kanilang bansa. So dito, paliwanag natin ano ang nagiging issue kasi ito mga kababayan, kung hindi natin ito ipaliwanag, yung mainstream media din naman yung magbe-brainwash sa atin. Katulad dito, ang statement dito mga kababayan, ha? Itong si Connie. Kung hindi ka raw makabayan, talagang hindi ka magagalit dito. Yan na ngayon yung basihan. So, ibig sabihin, kasi nga, yung mayroong siyam na senador na hindi pumirma at hindi nagalit. Well, unfortunately, kahit sabihin nating hindi nagalit, which I think nagalit din naman. Pero naghahanap ng mas diplomatic na pamaraan. So assuming, sige, yung siyam na senador hindi nagalit dito. So masasabi ba natin na hindi na sila pro-Pilipino? Hindi na sila makabayan. So ito rin, binibrainwash din tayo ng media. So ito na nga, pinapaliwanag natin. Agree ako sa sinasabi ni Erwin Tulfo na hindi talaga magkaintindihan dito. Kasi magkaiba yung kultura, yung kultura ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng China. Ito, ginagawa niyang halimbawa, sa atin nga raw, allowed na ginagawang effigy, sinusunog pangaraw ng mga estudyante tuwing nagrarally. Ginagawa sa mga leaders natin. Sa atin okay, kasi nga democratic tayo, allowed tayo. Allowed tayo. Ngayon, sa China bawal. Ito na nga sinasabi niya, may mga kasuhan kasi Panginoon ang tingin nila sa leader nila. 'Di ba? So ngayon, nasa Pilipinas si Tariela, ginawa ni Tariela. Ang ginawa ni Tariela, ginawa ng iba't ibang caricature or pictures, I think gamit yung AI mga kababayan, yung leader ng China. So ngayon, nasa Pilipinas, pasok sa kalayaan ng pamamahayag, di ba? Pero ngayon, tanong natin, ang ginamit mo ay picture ng leader ng China. So, sa tingin niyo mo ba, hindi magre-react yung China? Na-imagine niyo Panginoon nila. Pinagtatawanan mo. Ginawan mo ng hindi kaya-ayang mga pictures. Di ba? Okay lang din naman kasi nasa Pilipinas, yes. Okay, pero hindi mo maalis na isa itong uniform personnel si Tariela, mga kababayan. Uniform personnel, ibig sabihin, spokesperson ito ng Coast Guard. So ibig sabihin, lahat ng pahayag niya, lahat ng sasabihin niya, ikukonsidera na official statement ng bansa, ng estado. So yun nga, sa debate last time ni Hontiveros at ni Marcoleta, pinag-usapan nga doon na lahat ng ilalabas na statement ay dadaan sa DND, sa DFA, sa DOJ at iba pang ahensya para masiguradong diplomatic yung approach. Nangyari dito mga kababayan, nagpahayag si Tariela, may statement, may speech siya, ay inimbitahan siya sa isang paralan,
ginamit niya yung pictures ng leader ng China at pinapakita at yun na nga, gamit ang AI, pinapakita na hindi kaya-ayang litrato. So ano sa tingin nyo ang iisipin ng mga citizens ng China? Again ha, nasa isipan ng mga citizens ng China na Panginoon nila itong leader nila. So of course, magre-react yan. Okay? Ano ang reaksyon nila? Ang reaksyon nila, wag namang ganyanin yung leader nila. 'Di ba? Yun naman ang sinabi, wag namang ganyanin. Oh. Tapos ngayon, anong i-expect mo? Of course, natural reaction yan ng leader or kahit sabihin nating spokesperson ng China, mga kababayan. So ngayon, dito, nag-conduct sila ng resolution, mga kababayan. May ginawang resolution laban dito sa pahayag ng spokesperson ng China. So ito ngayon, 15 ang pumirma. Siyam ang hindi. So ngayon, pinapalabas sa mainstream media nga itong siyam ay hindi makabayad. Ngayon, titignan natin. Itong resolusyon na ito, anong maitutulong dito sa ating bansa in general, mga kababayan? Makatutulong ba ito sa number 1, sa ekonomiya? Makatutulong ba ito sa pagresolba sa issue sa West Philippine Sea? Sigurado ako makatutulong ito sa political career ng mga pumirma at hindi pumirma. Sa mga pumirma, para sa mga tao, lalong-lalo na pinapalabas nga rin sa mainstream media na kung pumirma ka, isa ka sa mga pumirma, pro-Pilipino ka. Kasi nga nagagalit ka laban sa China. Kasi ang basihan na lang ngayon, mga kababayan, dapat magalit ka laban sa China. Pero hindi nila alam, mga kababayan, ewan ko lang kung napanood nila yung point ni Rodante Marcoleta. Ang point ni Marcoleta dito, mga kababayan, may tensyon sa West Philippine Sea. Ngayon, pwede naman nating gawing diplomatic lahat. Makikipag-usap tayo lahat. Kasi in the first place, mga kababayan, yung pahayag ni Tariela, hindi yun official. Hindi yun dumaan sa iba't ibang ahensya, lalong-lalo na sa DFA, bago niya ilabas. Unfortunately, opinion niya yun, personal opinion niya yun. Naintindihan natin yun. Kasi nga, Coast Guard siya. Lahat tayo nagagalit sa ginagawa ng China laban sa mga Pilipino or sa mga fishermen natin sa West Philippine Sea. Pero again, hindi po yan yung nakikita nating tama. Kasi kailangan pa ring diplomatic. Kailangan natin makikipag-usap. At trabaho po yan ng DFA. Ang ginawa ni Tariela, hindi po yan trabaho niya. Trabaho po yan ng DFA. Okay? So ganito yung nangyayari. Kasi kung talaga, sige, pagkikipaglaban tayo sa China. Sa tingin nyo ba, kaya natin? O wag na, kahit, again, sa lahat ng aspeto, tingnan natin. Halimbawa, sa forces, kaya ba natin? Sa ekonomiya, kaya ba natin? Sa import-export, kaya ba natin? 'Di ba? So doon na lang natin tignan. So ngayon, kung ang basihan natin, kung pumirma ka, makabayan ka, baka kailangan nating mag-double check, mga kababayan. Kasi, halimbawa, yun, pumirma sila. Sabihin natin, paalisin yan. Of course, hindi yan yung punto dito, ha? Hindi yan yung punto sa pagpirma. Pero again, sabihin natin, mag-conduct sila ng resolution. Gumawa sila ng resolution. Paalisin eh. Kasi ito yung panawagan ni Tulfo na umalis na lang daw. Sige, umalis. What if ganyan din ng mga OFW natin sa ibang bansa? Sige, paalisin na lang rin. Ilan yun? Kaya ba ng Pilipinas?
Oh. O, di ba? Hindi na nakuha yung mensahe dito ng China. Simple lang naman. Ang mensahe lang naman ng China, mga kababayan, walang problema sa demokrasy ninyo, sa pamamahayag ninyo. Basta huwag nyo lang idama yung leader namin. Yan lang yung malinaw dyan. Di ba? Nangingialam ba ang China na gumagawa yung mga estudyante ng effigy at tapos sinusunog nila laban sa leader natin? Hindi naman, di ba? Ngayon lang sila pumalag kasi yung leader nila ang ginawan. Yan lang yung ayaw nila. So tayo, nga dahil nga may tension sa West Philippine Sea, gusto natin marisolba. At alam natin na hindi ito ang paraan para marisolba yung issue sa West Philippine Sea. At lahat ng at lahat ng Siyam na hindi pumirma, sila yung nakikita natin dito na mas makabayan. Bakit? Sila yung nag-iisip sa kabuuang kapakanan ng bansa natin. Hindi lang yung political career na ang iniisip. O, nagpapakita lamang na kunwari matapang. Pero ni isa, walang suhestyon kung anong gagawin para ma-resolve itong conflict natin between China. So, i-comment nyo dyan, mga kababayan, kung masasabi nyo dito. So, dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at ngayong araw po sa inyo.